Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikalawang kabanata ng Kolosas at ang magbabahagi ng salita ay si Sir Tim. Kahapon ay nabanggit po ang kaya ay turo ang unang kabanata. Maaaring nagtataka po tayo kung saang parte ng Europa ang Kolosas. Iyon ay malapit sa Turkey. Sa tuwing binabanggit ni Pablo ang tungkol sa mga iglesyang ito sa Europa, na iyon ay nasa bahaging iyon. Dahil iyon ay napaka-importanteng mga commercial center. Ang mga iglesia doon ay hindi po itinatag ni Pablo. Iyon ay tinatag ng ilang mga kamanggagawa na kasama ni Pablo. At kailanman ay hindi pa napuntahan ni Pablo ang Colosas o kaya ay binisita ang mga iglesia doon. At nabanggit ni Pablo na siya ay naikulong sa Roma. Naniniwala po tayo na ito ay naisulat noong ika-6 na pong siglo. Masasabi po natin na ang bahaging ito ay naisulat sa bandang huling mga taon ni Pablo. At hindi niya ganoon kakilala ang mga tao doon, ang mga naroon. Ngunit nang bumisita si Pablo sa Roma, ay kinalang ibinahagi kay Pablo kung ano ang sitwasyon ng mga iglesia sa Colosas. Kung tutuusin ay mataas po ang pagkilala ni Pablo sa mga simbahang ito dahil napakatapat nilang mga Kristiyano. Ngunit sila ay nasa impluwensya din ng mundo. At sa ikalawang kabanata ay makikita po natin dito ang mga impluwensyang ito na nais bigyang diin ni Pablo. Una ay mula verse 1 hanggang 15. Iyon po ay ang tungkol sa mga makamundong katuruan, mga doktrina. Ang mga nabanggit po ni Pablo dito ay mga kasagutan para sa mga katuruan na ibinabagahagi sa mundo. Kanya ding sinagot ang tungkol sa legalismo. Sa unang kabanata, nabanggit po ang kadakilaan ni Kristo. Kaya naman binigyang diin ni Pablo na ang Diyos ang kataas-taasan sa lahat. Kaya para sa mga tao na walang kumpiyansa sa sarili ay hindi na nila kailangang umasa sa iba dahil ang Diyos ay naroon na tumutulong sa kanila. Kung kaya naman
mas binigyang diin lalo na sa unang kabanata ang tungkol sa kadakilaan ng Diyos. Hindi na nila kailangang gumawa ng iba pang paraan upang maging mayaman o kaya magkaroon ng kasaganaan. Hindi nila labis na kilala ang Diyos kung kaya umaasa sila sa tradisyon ng mundo. Para sa kanila, ang tunay na kasaganaan ay ayon sa kayamanan o kaya ay ayon sa mga pagnanasa na mayroon sa mundo. At ito ang hinahanap-hanap ng tao. At ganoon din po pagdating sa mga Kristiyano sa Colosas dahil mayroon din silang mga kahinaan. Kaya nang si Pablo ay nasa bilangguan, isinulat niya ang mga liham na ito upang magbigay mensahe sa mga taga-Colosas. Binibigyang diin ni Pablo na kung si Kristo ay totoong nasa kanilang buhay, sila ay magkakaroon ng kasaganaan. Kaya sa verse 7, sabi po doon, magpakatatag kayo at patuloy na lumagos sa pagkakilala sa Kanya, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Ang pinakapunto ay ang magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Diyos at sa Kanya mag-focus. Kung sa tingin po natin ay hindi po masagana ang ating buhay, dapat po nating isipin kung masagana nga po ba ang ating relasyon sa Diyos. Tayo po ba ay marunong makontento at alam po natin na ang ating buhay ay effortless, walang kahirap-hirap. Maaring hindi po tayo ganun kayaman o kaya hindi magkaroon ng malaking bahay, ngunit maaring ang ating pong buhay ay puno pa rin ng pagkakontento. Ito po ay pagpapaalala. Dapat po nating siyasatin ang ating mabuhay kung gaano po ba kasagana ang ating pong buhay sa Diyos. Kaya, ang kasaganaan na atin pong mararanasan kay Kristo ay higit pa sa kung anong mararanasan natin sa mundo. Ito pong kabanatang ito ay katuloy ng mga pahayag ni Pablo sa unang kabanata. Sa chapter 1 verse 24, nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo sapagkat sa pamagitan nito ay naipagpatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia ng kanyang katawan. Verse 24. Ang paghihirap na tinutukoy ni Pablo dito ay siya ay nasa house arrest. Siya ay nakakaranas ng mga ng kahiyan at pagtutuligsa, ngunit naroon napatuloy pa rin siya sa paglilingkod sa Diyos. Pagkatapos sa chapter 2 sa verse 1, nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayon din para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng personal.
Ang Laodicea ay malapit po sa Colossus, kung kaya naman at sa verse 2, ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungo sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. At sa verse 4, sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mga pananalitang mapanghikayat. Sa mga panahon na iyon, ang mundo ay puno ng mysticism. Sa mga panahon po natin ngayon, ito po ay ang paniniwala sa astrolohiya, sa feng shui. Yun din po ay isang superstition ng mga Inchik. Halimbawa ay iniisip din po natin o kaya kinokonsidera po natin kung paano kumikilos ang mga bituin. Ganun pong mistisismo ang nararanasan ng mga taga-Colossus noon. Sila ay naniniwala sa mga Diyos-Diyosan ng Grego. Kung kaya naman napakahirap sa kanila na kahit sila ay mga Kristiyano na ay mayroon pa rin silang mga ganitong paniniwala. Kung kaya naman dito nais silang paalalahanan ni Pablo. Noon pa man ay naniniwala na kayo sa mga paniniwalang ito, sa mga tradisyong ito. Ngunit mayroong isang misteryo lamang na napakahalaga at iyon ay misteryo ng tungkol sa Panginoong Yesus. Kung kaya naman nais ni Pablo na hikayatin ang mga taga-Colossus na hindi na dapat sila sumusunod sa mistisismo na nakikita sa mundo, bagkus ay sundin ang misteryo tungkol sa Panginoong Yesus. Dapat mas kumugol sila ng mas maraming panahon sa pag-unawa ng misteryo ng Panginoong Yesus. Kaya verse 1 to 5 ay mga pagpapaalala mula kay Pablo. Nais ni Pablo na paalalahanan ng mga tao na huwag tumuon sa mga nasa mundo. Sunod ay verse 6 hanggang 16. Iyon po ay mga paniniwala ng mundo. Verse 6 hanggang 7 ay panimula. Sapagkat tanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mabuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. So verse 8 ay nabanggit po kung ano ang problema. Dito ay nabanggit po ang tatlong bagay tungkol sa mundo. Nabanggit ang mababaw na mga katuruan. Mababaw at mababaw na paniniwala. May mga ideolohiya at mga pagtuturo noon na mababaw at hindi maganda ang impluwensya sa mga taga-Colossus. Sunod ay nabanggit din ni Pablo ang tungkol sa mga tradisyon na mayroon sila doon.
o kaya mga pangunahing prinsipyo na naibabahagi noong araw. Maaring pag-iisip natin na ito ay mga panibagong mga katuruan. Dahil noon pa man ay nabanggit na din ang mga tungkol sa mga elementong ito. Ngunit sinabi ni Pablo na dapat po tayong maging maingat na huwag paniwalaan ang lahat ng ito. Ano ang dahilan nito? Yun po ay mababasa verse 9 hanggang 10. Sabi sa verse 9, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagkadiyos, na kahit na siya ay nakatawang tao, kaya't kayo'y ganap sa pamamagitan ng inyong pagkikipag-isa sa Kanya na siyang nakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Ibig sabihin, kung talagang kilala natin si Kristo, paniguradong magkakaroon po tayo ng kabuuan sa atin pong mga espiritual na buhay. Ibig sabihin, hindi na tayo aasa sa mga katuruan sa mundo upang mabigyan kasiyahan lamang kung anuman ang kakulangan sa atin. Sa ating pagsunod sa banal na spirito, ang banal na spirito ang magpapalakas sa atin upang tayo ay makaranas ng kasaganaan at ang atin pong buhay ay magiging walang kahirap-hirap. Ang Diyos ang siyang laging maghahanda para sa atin at siyang magkakaloob ng bawat nating pangangailangan. At sa aking pagpunta dito, sa puntong ito, naalala ko si Simo. Sa tuwing nakikita ko ang mga tribe leader sa ilalim ni Simo, lahat sila ay puno ng kasaganaan. Ang kanilang mga buhay ay puno ng kasaganaan. Dahil kilalang kilala nila si Kristo. Bihira mo silang maririnig na ako ay nag-aalala sa bagay na ito, ako ay nag-aalala para sa iglesia dahil maaaring magkaroon ng problema ang ating simbahan. Hindi po nila binabangkit na ito. Kahit na po ang ating iglesia ay nakaranas ng iba't ibang mga problema, hindi po sila labis na magagambala. Alam nila na ang lahat ng ito ay mabibigyan din ng solusyon. Ang kanilang pinapaniwalaan na ayon sa timing ng Diyos, ang lahat ng mga ito ay maisasaayos din. Kung kaya naman napakalakas nila pagdating sa pagtulong sa iba, pagdating sa kanilang mga problema. Kung tutusin, ganito po dapat ang ating mga iglesia. At maging ang ating iglesia ay nagsimula lamang ng simple. Na banggit po natin ang tungkol kung paano ang iglesia ay nagsimula kay Pastor Joshua at Simo, maging kay Pastor Deborah. Para sa kanya ay gusto lamang niya ng simple, ayaw niya magkaroon ng malaking simbahan, ngunit nagpatuloy siya sa pagsunod sa Diyos at Diyos na mismo ang nagpakita ng kasaganaan sa kanya. At ngayon nga, makikita na natin ang ating iglesia ngayon. Tayo ay patuloy na lumalago, na lumaki ang ating iglesia. Nagkaroon po tayo ng iba't ibang mga sangay, iba't ibang mga department. Meron po tayong mga Garden of Eden, grupo na titingin sa ating kitchen. Meron din po tayong medical team. Madalas ay wala po ito sa mga pangkaraniwang iglesia, ngunit ang lahat ng ito ay dahil sa probisyon ng Diyos. Sa Diyos ay mayroong iba't ibang uri ng kasaganaan. Ito pong nangyayari sa ating simbahan.
Kung kaya naman dapat po tayong matuto ng higit pa tungkol kay Kristo at higit pa siyang kilalanin. Ano po ang kasaganaan sa Panginoon? Sinubukan po itong bigyang kahulugan ni Pablo. Nabanggit niya ang tungkol sa pagtutuli at muling pagkabuhay. Kanyang sinabi na kayang baguhin ng Diyos ang buhay ng tao. Kaya niyang patawarin ang kasalanan ng bawat isa. At si Kristo ang puno ng lahat. Ang Diyos ang puno ng lahat ng kapangyarihan at sa Kanya nagagaling ang lahat ng kapangyarihan sa mundo. Ang Diyos ang puno ng lahat ng kapangyarihan. Lahat po ng ating mga kahinaan ay maaaring mabigyan ng kasagutan o kaya'y kalutasan. Sa verse 13, dito, sinabi po dito na kayong dating patay dahil sa kasalanan kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Lahat ng mga sinasabi ng kaaway tungkol sa atin, Diyos ang magbibigay kalustasan sa lahat ng yon. Maaring sabihin ng kaaway lagi o kaya akusahan tayo lagi na hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, ngunit Diyos na ang nagsasabi na tayo ay karapat-dapat sa kaligtasang ito at dapat po natin iyong panghawakan. Sunod sa verse 15, sabi po doon, sa pamamagitan ng kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan sa salbutan ng mga ito ay parang mga biyag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ako ay naantig nang mabasa ang bahaging ito. Ibig sabihin ng kasaganaan ng atin pong iglesia ay hindi lamang po nakasalalay sa kung gaano karami ang mga sangay na mayroon tayo. Ngunit dahil sa ating pananatili sa Diyos, marami pong mga problema ang patuloy na babago. Katulad ng sabi sa verse 15, lahat po tayo ay naranasan po natin ang katagumpayan dahil sa pagtatagumpay ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Tuwing linggo ay akin pong pinapakinggan ang mga patotoo sa bawat gawain. Dahil pagdating sa mga bahaging ito, doon po natin nakikita kung paanong ang Diyos ay nagtagumpay laban sa kamatayan na ibinibigay ng kaaway. Verse 16 hanggang 23. Dito ay nabanggit ni Pablo ang isa na naman pong mga katuruan. Ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay para po sa atin. Kung kaya naman sa verse 16, sabi po doon, kaya't wag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ibig sabihin sa iglesia, kayo ba ay nag-aayuno? Kayo ba ay sumusunod sa sabat?
araw ng pamamahinga, nagkakaloob ng inyong kaloob sa Diyos? O kaya sa tuwing mayroong mga tradisyon ng mga pagpupulong, kayo ay abalang-abala na sundin ang lahat ng iyon? Ngunit itinuturo ni Pablo dito na wag lamang silang nakatuon sa mga bagay na ito. O kaya ay magtuon lamang ng pansin sa kung anong sinasabi ng iba, dahil kung ganito ang kanilang focus, sila ay nakatingin lamang din sa legalismo. Marami pong mga tao, lalo na sa bagong tipan, ang nag-iisip na ang pagsunod sa tradisyon ay ang pagsunod sa Diyos. Ngunit, ipinapaalala ni Pablo na hindi ganoon ang tunay na pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Sa tuwing tayo ay nasa piling ng Diyos, dapat po nating panghawakan ang mga pangunahin niyang mga pagtuturo. Hindi ko po sinasabi na ang mga tradisyon o kaya ay mga kapistahan na sinasabi ng Biblia ay hindi mahalaga, bagkus ang atin pong binibigyang diin ay hindi lamang po ito ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Sa verse 15, naisulat ang bahaging ito dahil ang mga iglesia noon ay madami mga tao ang sumasamba sa mga anghel. At ginagamit nila ang kaparaanan ito sa pag-aakala na kanilang maaabot ang presensya ng Diyos. At ang mga tao doon ay sumusunod sa ganitong mga tradisyon, sa ganitong mga paraan ng pagpupuri. At dahil sa ganito nilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, nawala na ang tunay na kaugnayan nila kay Hesus Kristo. Tayo bilang mananampalataya, hindi po dapat tayo umasa sa mga Diyos-Diyosan, bagkus ay mas panghawakan ang banal na espiritu at kung ano man ang tinuturo ni Hesus Kristo. Halimbawa po sa mga panahon po natin ngayon, tayo ay dumadalo ng mga revival Saturday at ng iba't iba pang mga pagpupulong. Ngunit dapat po nating tandaan na hindi po ito ang basehan o hindi po dapat ito ang ating sinasamba. Magkaroon po dapat tayo ng tunay na koneksyon kay Hesus Kristo, magkaroon ng tunay na relasyon sa Kanya. Kung tunay pong napagaling na tayo, ang katanungan din ay kung mayroon po ba talagang pagbabago sa ating mga buhay. Dahil sa tuwing ang atin pong espiritual na kapasidad ay tunay na napabago o kaya ay tunay nating nararanasan,
Ibig sabihin tunay din ang ating ugnayan sa Diyos. Maaring tuwing linggo ay tayo ay tumatanggap ng mga propesiya. Tayo po ay pinapaalalahanan din ni Pablo na ang atin pong buhay Kristiyano ay hindi lamang po para sa mga espiritual na karanasan na ito, bagkus ay pagkakaroon ng tunay na ugnayan sa Diyos. Hindi po dapat tayo nakatingin lamang sa ating mga karanasan o kaya ay mga tradisyon, bagkus ay magtuon ng focus sa nararapat na relasyon sa Diyos. Kaya sa verse 20, ang sabi po doon, kayo ay namatay ng kasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga lituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga lituntuning nang wag hahawak nito, wag titikim niyan, wag gagalawin iyon? Maaring may ibang mga Kristiyano na nagsasabi, hindi na ako makikinig sa mga makamundong tugtugin sa mga pop song. Ang bawat desisyon na atin pong gagawin, naway hindi ito maging dahilan upang maging katisuran ng iba. Mayroong may iba sa atin na hindi ako nakikinig sa mga makamundong tugtugin, nakikinig lamang ako sa integrity music. Dapat po nating tandaan na hindi po ang ganitong uri ng legalismo ang dapat nating isabuhay. Naway wag po tayong mahulog sa ganitong bitag. Kahit na siguro gumawa na po tayo ng mga desisyon na hindi po na pa tayo gagawa ng mga bagay-bagay bilang pagtugon sa Diyos. Ngunit hindi po ibig sabihin nito na ang lahat ay dapat sumunod sa paraan natin. Dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang mga karanasan at may iba't ibang uri ng pagtugon sa Diyos. Para po sa ating iglesia, maaaring mayroon din po tayong mga kanya-kanyang issue. Ngunit ginagamit ni Pablo ang katuroang ito para paalalahanan po tayo sa ating pagdalo sa ating pong iglesia. Maaring ikaw ay naiimpluwensyahan pa rin ng mga prinsipyo sa mundo kung paano gumawa ng pera, magkaroon ng mas maraming pera. Kung gayon man ay nais ko kayong hikayatin na mas kilalanin pa ang Panginoong Hesus. At mas lumalim pa sa ating ugnayan sa banal na espiritu. Maaaring mahal na mahal po natin ang Panginoon. Ngunit, ang ating puso ay nakatuon pa rin sa legalismo. Na sa tuwing nakikita po natin ang mga tao sa mundo, kapag sila ay dumadala sa mga concert o kaya ay nagbabasa ng mga libro, mga nobela, hindi ka masaya. Ngunit ngayon, hindi lamang po dapat tayo nakatuon sa ganitong uri ng pag-iisip dahil ang kasaganaan kay Kristo ay higit pa sa mga bagay na ito. Naway hindi po tayo maging mapanghusga. Atin pong tignan kung ang atin pong buhay ay nakaayon pa rin sa Diyos. Naway tunay na maranasan natin ang kasaganaan na nagmumula sa Diyos. Naway patuloy na gantipalaan at biyayaan ng Diyos ang kanyang mga salita.
Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil ang iyong katagumpayan ay patuloy na nasa amin pong mga buhay. Atin pong purihin ng Diyos dahil siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Atin pong pasalamatan ng Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil patuloy mong dama sa amin ang iyong kasaganaan. Mga kapatid, sa umaga pong ito, nais pong gamitin ng Diyos ang kanyang mga salita upang ating maunawaan na sa atin pong pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang atin po bang buhay ay nakaayon sa Kanya? O patuloy po ba nating sinusunod ang tradisyon ng mundo? Sa atin pong paglilingkod, ano ang nakikita natin? Maaaring umaasa pa rin po tayo sa swerte o sinusunod ang tradisyon ng mundo. Atin pong siya sa atin ang ating mga buhay kung tayo po ay umaasa pa rin sa swerte.
namin sinusuko ang aming buhay sa iyo. Ngayon, Panginoon, ay nangungumpisal kami. Amin pong sinasabi na sa amin pong mga buhay, may mga pagtuturo sa aming mga buhay na nasikit po naming pinaniniwalaan. Mga tradisyon ng mundo na amin pong sinusunod upang maging mas masagana, magkaroon ng mas maraming pera, magkaroon ng mas maayos na ugnayan sa iba. Ngunit ang mga pagtuturong ito, O Diyos, ay naging dahilan lamang upang magkaroon ng balakid ang aming ugnayan sa iyo. Kung kaya naman, O Diyos, amin pong isinusuko ang mga kasalanang ito sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na mag-focus lamang sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami mula sa mga pagtuturong ito, sa mga tradisyong ito, mga bagay na aming nakakasanayan, at amin pong iniisip na maaaring iyon ang paraan. Ngunit alam namin, O Diyos, na iyon ay hindi tama, kaya tulungan mo kami at patawarin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang Diyos na laging sumasama sa amin, ngunit sa aming mga kaisipan. Napakarami po naming mga katuroang ginagaya sa mundo. Mga katuroan na mula sa mundo, tradisyon na mula sa mundo. At ito ay nagiging dahilan at tunay na nakakaapekto sa amin. May mga pagkakataon na sumusunod kami sa filosofiya ng mundo. Ngunit salamat, O Diyos, sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan sa amin. Panginoon, pinapakinggan mo ang bawat naming panalangin sa aming pagdulog sa iyo, O Diyos.
Ikaw ay nakikinig sa aming mga panalangin, sa aming mga daing, ang aming mga naiisip, ang aming pong mga buhay. Ang nais po namin, O Diyos, ay may ayon ito sa lahat sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na lumayo sa mga tradisyon ng mundo, mga pagtuturo ng mundo. Bagkus ay tulungan mo kami, O Diyos, na manatili lamang sa iyo. Sabi po sa verse 11, sa pamamagitan ni Kristo kayo tinuli hindi ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Sa pamamagitan ng bautismo, nalibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayo nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. May mga ilan po sa atin marahil na alipin pa rin ng pagnanasa o kaya ay may mga sa atin pong mga buhay ay mayroon pa rin po tayong mga nararanasan na pag-aakusa mula sa iba. Tayo po ay dumulog sa Diyos ngayon. Maaari din po kayong pumunta sa harapan upang maipanalangin. Mga kapatid, kung alam po ninyo na kayo ay nasa problema ng pagnanasa o kaya ay naroon ng kaaway na lagi kayong inaakusahan, may mga boses kayo naririnig na inaakusahan ka at pinahihirapan ka, sinasabi ang mga bagay na hindi karapat-dapat o kaya ay hindi nakakatulong sa iyo, kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, ngayon ay nais kang palayain ng Diyos. Nais kang palayain ng Diyos sa lahat ng uri ng mga temptasyon. Kung tayo po ay nasa ganitong uri pa rin ng mga problema at hindi po natin alam kung paano makalabas sa mga problemang ito, maaari po tayong maipanalangin. Huwag po tayong magpaniwala sa kung anumang sinasabi ng kaaway sa atin. Sa kahit ano pa mang situation o mayroon po tayo, maaaring sa pagnanasa o kaya laging nagagalit o kaya ay masyadong lulong sa paggastos ng pera, maaari po nating sabihin ang lahat ng ito sa Diyos. Sabihin po natin sa Diyos ang mga bagay na nagiging dahilan ng ating paglayo sa Diyos o kaya mga balakid sa ating relasyon sa Diyos. Sabihin po natin sa Kanya kung paano po niya tayo matutulungan. Nais kong imbitahan ng mga coworker o kaya yung mga cell leader. Maaari po nating ipanalangin ang mga kapatid na ito. Panginoon, alam mo ang mga kapatiran naming ito, nais nilang ibigay ang kanilang buhay sa iyo. Kung kaya naman narito sila na dumudulog sa iyo at nais nila, O Diyos, na lumayo sa mga balakid na ito, naway tulungan niyo po sila. At patuloy na palakasin. Panginoon, ikaw ay narito at ikaw ay tumutugon, nakikinig sa bawat panalangin ng bawat isa.
Nais naming dumulog sa'yo. May mga kapatiran kami na nakakaranas ng mga pag-aakusa. Panginoon, nakikita mo ang kanilang mga buhay. Panginoon, alam mo ng iyong mga anak ay napakahalaga. Dahil sa tuwing nakikita mo sila, nakikita mo na sila ay mahalaga at tinitingnan mo sila bilang iyong mga mabubuting anak. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na makalabas sa temptasyon ng kaaway. Naway mapuno sila ng iyong pag-ibig. Mapuno lamang, O Diyos, ng iyong pag-ibig. Panginoon, amin pong pinapanalangin ng bawat kapatirang narito. Lahat ng mga kapatirang narito, Panginoon, naway patawarin mo ang bawat isa. Tanggalin mo, O Diyos, ang kasalanan ng bawat isa, tulad ng iyong pagpapatawad sa kanila. Verse 13, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisang lahat ng naisulat na lituntunin laban sa atin, pati ang mga pananugutang kaugnay nito. Pinawi niyang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Hindi na po tayo maaakusahan ng kaaway. Ang bawat pag-aakusa ng kaaway ay hindi na makakalapit sa amin. Dahil, O Diyos, tinulungan mo na kami. Panginoon, naway ilagay mo ang iyong kamay sa amin pong mga tainga upang amin lamang maririnig ang iyong mga salita. Upang ang tanging maririnig lamang namin ay ang mga salita tungkol mula sa iyo. Panginoon, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Ang Diyos ay handa na patawarin po tayo sa bawat nating mga kasalanan. Ang Panginoong Hesus ay namatay na sa krus upang tayo ay mapatawad sa bawat nating mga kasalanan. Lahat po ng ating mga pagkakasala ay nais na patawarin ng Diyos. Iyon ang kanyang ginawa sa krus. Ang atin pong mga buhay ay napabago. Panginoon, aming itinataas ang iyong pangalan. Ang iyong cross ay makapangyarihan. Ang iyong cross ang patuloy na tumutulong sa amin upang mapagtagumpayan ang bawat problema sa buhay. Mga kapatid, taas po natin ang ating mga kamay at purihin ang Diyos. Banal na Espiritu, ikaw ay aming tinatanggap sa lugar na ito. Panginoon, ang iyong krus ang dapat naming aasahan. At patuloy naming pangahawakan. Panginoon, sa iyo kami ay nakatanggap ng kasaganaan. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo.
Panginoon, ang iyong kasaganaan ang siyang patuloy na pumupuno sa amin pong mga buhay. Panginoon, patuloy mo kaming punuin ng iyong pag-ibig. Ang Espiritu ng Diyos ang patuloy na pumuno po sa atin. Panginoon, maraming salamat. Banal na Espiritu, naway punuin mo ang bawat isa sa amin. Panginoon, patuloy mo kaming punuin. Sa iyo, Panginoon, ay mayroong kalakasan. Panginoon, naway punuin mo ang bawat isa sa amin. Panginoon, minamahal ka namin. Patuloy mong ilagay sa aming mga puso ang iyong mga salita upang patuloy naming mapanghawakan ang iyong mga salita. Atin pong tanggapin ang kasaganaang ito na nagmumula sa Diyos dahil ang kasaganatang ito ay hindi natin makukuha sa mundo, tanging sa Diyos lamang. Panginoon, amin pong tinatanggap ang iyong mga salita, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Atin pong ipikit ang ating mga mata. Panginoon, buksan mo ang aming mga espiritu. Panginoon, naway ang banal na espiritu mo ang siyang patuloy na mapailalim o kaya manatili sa amin pong mga buhay. Ang aming mga pananampalataya ay mapalakas. Banal na espiritu, naway matanggap ka namin sa aming mga buhay. Naway ang bawat isa ay makatanggap ng tamang pagtuturo at ang aming mga puso ay patuloy na mapalakas. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin. Panginoon, sa iyo ay mayroong kasaganaan.
Ang kadakilaan ng Diyos ang patuloy nating matatanggap. Atin pong tanggapin ang kadakilaan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Panginoon, naway pagpalain mo ang bawat isang narito at ilagay mo ang katotohanan ito sa amin pong mga buhay. Tulungan mo, O Diyos, na kami ay matuloy na manatili sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus, Amen.